Balikan natin itong si Pinyel. Kumusta naman kaya yung kanyang sitwasyon? Alam ko nahirapan po siya, kaya nga gusto niya nang umuwi. Pag nandito po yan, ikaw po agad makakaalam yan. Pag nandito na yan. Sabi ko nga sa kanya, dito ka sa akin. May nabanggit na pala itong si Pinyel na uuwi dito siya ng Manila. Yan, isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Nandito ako muli kila Ate Shirley, yung tiyahin ni Pinyel, at kumustahin ko muli. Hindi muna ako makalayo ng aking mga pupuntahan, kasi nga may problema yung aking service sa ngayon. Kaya muli mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo ako sa pagkumustang muli kay Nanay Shirley. And let's go. Tayo'y magmahal, tayo'y magbahagi. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid. Kahit ako'y kapos sa buhay, may puso pa ring handang umalalay. Sa bawat tahanang aking marating, may luhat ngiting aking kapiling. Kabundukan man o kapatagan. Tao po. Magandang tanghali po. Anong ginagawa ni ate? Nagigipong na naman magawa naman yung masigit para. Gagawa ng walis ting-ting. Oo. Kumusta dito ate Shirley ba? Tama? Po. Kumusta dito ate Shirley? Ayos naman. Nagparos-paros. Mahangin, mahangin. Mahangin, mahangin. So, Sabayan pa ng ulan-ulan, init. may bagyo ba dito? May pagkito, sabi nga, may pagkito Tapos, ganito ba, Pag nagbabagyo ba dito ate Shirley, may may pinupuntang yung safe kayo? Nakikita ko naman na medyo hindi naman nakakatakot yung tubig. Halimbawa, ganyan-ganyan lang. Kasi, Hindi man ako maalis. oo nga, kasi nasa gilid kayo ng dagat, Kasi maglipat, lalo na kung wala kang hanap pagkain. Kaya minsan hindi na lang din ako maalis. Okay. Diyan ako sa upuan, sa gitna ng bahay. Hindi ako gumigilid kapag naramdaman kong yung yung bahay, parang nakakatakot din. Ayan. Pero pag talaga yung sobra na yung maulan na, sobra ng malakas, at lalo na kung gabi, na malaki ang tubig, yan ang kinakatakot dito. Kaya kailangan talaga, ingat talaga dito. Ingat talaga, oo. Ate Shirley, baka pwede mailagay mo itong mic dito sa iyong damit. Ayan. Para medyo tayo. Kasi may konting tayo Ate Shirley, pag-usapan So, pwede ka bang ma-istorbo muna sa kahit saglit sa iyong ginagawa? Yan. Gusto po kayo. So, saan pwede ikaw magpupo Ate Shirley para makapagkwentuhan tayo? Dito na lang po. Ikaw po, dito. Sige lang Ate Shirley. So, okay po yan. Yan kapandati. Yan, kasi nga ay meron tayong kunting pagkukwentuhan about sa sitwasyon na yun nga muli, kumusta ang sitwasyon ninyo dito na sinasabi mo naman na mahirap kasi nga ngayon ay may paparating na naman na bagyo, Kaya nga po, kaya kahit na medyo mahirap magpupulot ng mga gagawin ng dyan, walis. Nagtsatsaga po ako para kahit pa paano mayroon man lang pangguro gastos. So, ibig sabihin, itong ginagawa mo ito Nakakabinta man ako 5 tali. 5 tali. So, ito ay
Pinupulot mo yan. Opo, pinipili ko lang po siya yung medyo mahahaba. Ngayon, parang small, medium, large. Parang Ay, gano'n. Kaya pala may maiksi, no? Opo. May maiksi, may mahaba. Ayan. So, magkaiba sila ng presyo. Depende po, kung gusto nila ng maiksi, iba man po siyang presyo. Ah, okay. Maganda, no? Maganda kasi ganun pala yung Kaya, sitwasyon. mas gusto ko po yung mga ganyan kasi maganda po pang walis dito sa medyo buhangin. Yun. So, yun nga, ang iyong hanap buhay sa ngayon ay ito. Kaya na lang, hindi na po kasi ako makapagtrabaho. Kasi ilang taon ka na uli ate? 59. Sa isang taon, 16 na po ako. Kailan ang birthday mo? March 8. Ay March 8. Ay malapit-lapit ka na mag-60. Kaya nga, pero hindi pa naman yata makakapasok sa 60. Bakit? 65 daw ang Yung sa senior. po. Mm, Mayanam nga yun kasi meron ka na kahit pa paano may nakukuha ka na. oo nga sana, no? Pero yun pala ay matagal-tagal pa pala. Salamat na lang sa Panginoon na makarating pa tayo dyan. Ng 60 or 65 or higit pa, no? Kaya nga po. So, uli, Ate Shirley, matanong ko, no, nakwento mo na, ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5 kayong magkakapatid. Sa 5 ninyong magkakapatid, sino ang pinakapanganay? Yung kapatid kong si Ate Belen. Yung si Nanay Evelyn, Anak po yung mga sila Carlo, si Arlene, sila Carla, at Emily, Carla, Emily, tapos yung si Imelda. So, Bali, 6, tsaka si Norby pala, okay. ang pinakapanganay. Yun ang panganay. Yung pangalawa po, Si Ate Marlene, 4 po ang anak niya, yung isa namatay, yung panganay. Yung pangalawa, naipaampon. oh, Tapos yung nanganak uli siya, kasi nagkaroon po siya ng komplikasyon sa puso, hindi kayang ipagamot. Kaya bali, ibinigay mo na sa pinsan. kumbaga pinampun din. Pinaampon po. Nag-anak naman po siya. Tapos, bali lalaki naman. Tsaka babae yung pang-4. Ayun po yung natira na lang dyan kasi naisama po yun doon sa Impanta. Doon po siya namatay. Oh, Impanta. Ano yung Impanta, ate? Impanta, Quezon. Parang Sa province ng Quezon. Ano nangyari sa nag-uuling lang doon. Nagkasakit po. Umalis po yun dito. May parang medyo... Yung pagkapanganak niya na nagtatrabaho na siya, wala siyang magkatulong kasi laging wala naman yung asawa niya. Lahat po sa kanya. Parang binat. Binat, then overpatig, ganun. Yun ang kinamatay niya. Hanggang napunta po siya sa Impanta. Hindi ko na inabot ako daw ang hinahanap nun nung sa Lukuyan, nagtatrabaho pa naman ako nun. Okay. So, ang pangatlo mong kapatid, lalaki po. lalaki naman. Po. Okay. Sinundan ko, sa Bataan naman namatay yun. Binata po siya, lumaki po siya ng ikain. Ganon. Maliliit pa po kami, ako lang ang katulong ng magulang ko para magkaroon po siya na kung saan namin dinadala para mapagamot lang. Pero wala rin po, hanggang 19 po ang inabot lang niya. 19 years old, bata pa. So, hindi nagkapamilya? Hindi po. Ganon. Isang lalaki lang siya. So, ang sumunod doon sa lalaki ay ikaw na po? Ako na. Okay. Ako naman yung medyo maano sa amin, parang lalaki din. Ganon. Kahit saan, doon, sumasabay ako sa nanay ko, tinutulungan ko. Kaya ang pag-aaral ko, minsan putol-putol. Dahil sa anak buhay. So, ikaw po, ilan ang anak mo naman? Dalawa lang. Dalawa. Okay. Kaya lang, wala rin sa akin yung panganay. So ngayon, ang anak mo ay isa na Isa lang. na lang, yung bunsong babae. Babae. So, ang bunso na kapatid mo, ninyo, Si, Marisa. Ang inaan nila Pinyel. Ay, Yun ang sumunod sa akin na pinakabunso talaga. pinakabunso na talaga. Kaya nung time na magdalaga pa kami,
magkapatid na magbarkada. O kami, nagbigayan. Siyempre, nababago yung panahon. Nababago yung lahat, nabago. So, ibig sabihin, itong si Nanay Marisa na ina nila Pinyel ay talagang as in best friend kayo Oo. na magkapatid. Oo. So, kaya pala, no, naikwento ni Pinyel na sila, nung namatay yung kanilang nanay, no, or ano ba, namatay ba agad or naghiwalay yata or nagkaroon ng hindi magandang pagsasama itong Hindi ko magulang naman ni Pinyel? kasi na may alitan sila. Pero minsan, hindi naman mangyayaring hindi sila mag-away. May mga time naman na talagang minsan mali rin yung lalaki. Ayun. Nagkapag-isip siya magtrabaho. Yung, Yung nanay ni Pinyel. okay. Para, siyempre, nag-aaral nga sila. Matulungan nga naman yung si Danny. Yung tatay ni Pinyel. Po. Okay. Eh, ang problema, inabot ng sakit doon. Ay, gusto ko naman pauwiin siya dito para dito na lang siya. Hindi ko alam na malala na po pala ang sakit niya. Kasi minsan, yung nandito pa siya, na-hospital namin yan minsan, eh talagang may UTI na po talaga siya. Pero, hindi pa rin niya, binaliwala niya lang po yun. May time naman nag-aaway kami na hindi ko rin malunok kung anong sasabihin niya sa akin, na kasi hindi niya ako kapatid, parang lumaban na siya sa akin, talagang hindi ko maubos maisip na yung pagiging barkada namin, napunta kami sa ganoon. Oh. So, ibig sabihin na Nanay Shirley, nagkaroon kayo ng Alitan po. alitan ng nanay ni Pinyel dahil sa siya ay may karamdaman. Tama po ba? Mali? Kahit na sabihin na natin na tinakwil niya ako, na hindi niya ako kapatid, okay lang. Siyempre, bilang kapatid, kailangan siya pa rin, tutulungan mo pa rin siya. So, Hindi mo naman maiwasan, hindi mo siya tulungan. Mataas lang talagang pride niya. okay. So, Yun na sa akin. so ano Ate Shirley, ulitin ko po yung tanong. Nagkasakit pala itong nanay ni Pinyel noon. ako ng nagpadala sa ospital. UTI. Ayun. Kasi ako yung may trabaho nung araw. Okay. Siyempre, kapatid mo, may hindi naman sa sinisiraan ko. Okay. Sinasabi ko lang yung totoo na lumalaban po talaga yun sa akin na parang akala mo siya ang pinakapanganay. Parang binaliwala ko lang, sige, bala ka. Hindi, sabihin mo nang hindi mo ko kapatid. Bilang ako, nakaintindi man ako sa kanya. Kung lalo na, nung iniwan niyo yung mga bata, at matanda na rin si Danny, nawala ng bahay. Saan ko naman dapat alangan man? Siyempre, tutulungan ko po yun. Yung mga pamangkin Yung mga pamangkin ko, Yes. kahit may sama po akong may alitan po kami nung nanay nila. Okay. Kaya sa akin po talaga minsan nung buhay pa nga si Danny, may pintas din ako, kahit anong bigay mo, ayaw niyang tanggapin. Baka Pati nahiya yung mga, naman. hindi ko alam. So, ganun pala yung naging sitwasyon nito Ngayon, nila nagkasakit, Pinyel. nagkasakit si Marisa. Sinabi ko na sa kanya nung umuwi na rito, huwag ka nang bumalik. Pero bumalik pa rin siya. Hanggang sa gano'n na pala ang nangyari sa kanya. Hindi niya sinaamin sa akin na may sakit na siya. Kasi nga, nahiya siya sa akin siguro dahil naisip niya yung alitan namin. Kaya hindi ko naman siya masisisi. Basta ang sinabi ko sa kanya, kung gusto kaya mo, umuwi ka dito. Maalagaan ka namin, at ito yung mga anak mo. Hindi man nakinig eh. Hindi nakinig siya. So, saan itong si Ate Marisa na nanay nila Pinyel? So, ilan nga uli na magkakapatid ito sila Pinyel nanay? 3 lang naman na. 3. Ano pa pangalan nun sila? Si Beth po, yung panganay, nakapag-asawa ng Isabela, kaya malayo. Okay. Minsan, hindi man lang ako nakapapunta pa ron. Gusto ko man nga sana silang dito, hindi man niya makayag asawa niya, wala tayong magagawa doon. 2 na ang anak niya. Ngayon, si Rebecca, yung bunso, andun sa, may istorya nga ako niyan eh. Naalala ko, porket manganganak. Pero pag hindi ako kailangan, hindi man ako kilala. Sa anong oras na pinuntahan ako dito para pasamahan lang sila sa ospital. Ako nagbantay ng ilang araw, 3, 4.
Eh, okay lang naman yan. Kahit pinangakuan ako na di man ako nagpapabayad. Natural lang talaga. Hindi man maiwasan. Nakala ko nga, tapos na ako sa pamilya ko. Hindi ko naman pala po. Siyempre. Siyempre, hindi ko naman masabing, sige, ayoko. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi, naalala ka. At least, nandiyan pa rin sila. Yes, tama po yan. Oo. So, ito sila Pinyel, tatlong magkakapatid. Ano ba pangalan ng panganay? Beth po. Beth. Elizabeth. Elizabeth, Pinyel, and Rebecca. Rebecca ang bunso. So, puro sila babae pala talaga. Wala man lang ang lalaki. Okay. So, balikan natin ang kwento ko dito sa nanay nila Pinyel, ano? So, nung nagkasakit po siya, saang lugar? Kasi ayaw niya tamong... Bataan po. Sa Bataan. So, Ipitinago niya po yan sa amin. Kahit malala na yung sakit niya, hindi niya pinapasabi. Kahit may mga kamag-anakan naman kami doon, di naman lang siya humingi na ng tulong. Ay, grabe, Kasi no? nga, parang hindi ko maintindihan kung ano ba siya, kung nagtatago ba siya o ano. Pero alam na, nandoon siya sa Bataan. Alam. Ng mga kamag-anak ninyo doon. Ayaw niya lang lumapit. Ganon. So, ano yung naging trabaho nito ni... Nag-ano siya, kasambahay. Ay, kasambahay. Ngayon, mayroon naman nakakilala sa kanya, parang tumulong sa kanya. Ayun ang parang naging umaagapay sa kanya kasi magkasakit siya. Kaya nung primerong na ospital siya, nabalitaan namin na nakaligtas siya. Pero nung sabi ko, pinakausap niya na ako, minsan nag-uusap na kami sa cellphone. Sabi ko, ano man yun, kung anong binawal sa'yo, huwag mo na akong gagawin. Para madiretsuhan ka na. May time naman na hindi na siya daw nakakainom ng gamot. Yung mga dapat na inumin niya, hindi man niya naiinom. Ay, grabe. Kawawa pala naging sitwasyon. Tapos nung mabalitaan na lang namin, binalik na naman siya sa ospital, yun. Hindi na po siya, kasi nag-lockdown po baga noon. Anong time ng lockdown ay may sakit pala ito? Bawal, di ba yung dapat ang nasa loob, iba man. Bago yung nasa labas. Kasi yung nasa labas, kapag pumasok, hindi na pwedeng lumabas. Paano naman po yung dapat na? Kaya wala po siyang bantay sa loob. Dapat nga, tinatawagan nga ako, napapuntayan ako doon. Nagkataon naman po, wala akong pera. Ano naman, ipapamasahe po. So, sa madaling salita, sa madaling kwento, namatay itong nanay nila Pinyel. Nabalitaan na lang namin. Kasi sabi ko nga nung nagbabantay doon, dapat ikaw nang bahala sa kanila. Alam mo naman ang buhay ng Bicol, mahirap. Tama. Gustuin man kako namin pumunta ng Bataan. Paano naman ang pamasahe namin? Sabi ko nga, nag-aaral pa naman pati yung tatlo pa noon. Ay, nag-aaral sila Pinyel nung time na yon. Grabe pala din yung hirap na pinagdaanan nila talaga, no? So, saan nila si Danny naman noon, medyo, hindi na siya nakakakilos. May karamdaman din na rin yung time na yun si tatay ni Kaya nga nung time na namatay si Marisa na gumawa talaga kaming paraan. Nangingi ako dito sa mga pinsanin ko. Ako, nakalikom kami siguro. Tama lang siguro sa ilang tao. Ayun, naisama ko si Bika, si Pinyel, yun, yung dalawa. Tapos nakasama ko pa yung pamangkin ko. Pamasahin niya rin sarili. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan dito sa Bicol. Pero wala na yun, wala na, napunta na lang kami doon yung sinabi na, alimbawa, tinawagan kami rito na 50-50 na. Tapos siguro mga bandang alas 12 yata ng gabi, yun, tumawag na naman. Wala na nga daw. Patay na. Po. Oh. Nakalikom pa ako nung nanghiram kami, pati nila Pinyel, dyan kila kila Kuya Carlito. Buti may pera nun si Imelda. Hiram namin yun para makapunta lang kami ng Bataan. So, nung dumating kayo ng Bataan, kasama itong sila Pinyel, ay wala na yung kanilang... Wala na, naabutan na lang po namin. Ayun nga po ang masakit eh. Nasa court lang po siya nakaburo. Oo, hindi sa bahay. Ay, grabe, no? Court lang. So, masalimo talaga ang naging buhay Kaya, nila Pinyel, ano? sa court lang po talaga.
So, saan nilibing itong si... Hindi naman namin kayang dalhin dito. Saan man kami namin kukunin yung iuwi sa kanya rito. So, Alam niya naman ang buhay dito. nilibing siya doon na rin sa Bataan. Doon na lang din po. Pero yun nga, sabi mo, may mga kamag-anak naman kayo doon. Oo, sabi, ano talaga ako, lumapit ako sa kanila. Kaya nung naburol yung si Marisa, nagpuntahan man po sila. Sabi, ito talaga si Marisa, dito lang pala. Oh. Hindi man lang mga mamasyal. Ay, grabing, ano niya, Kasi ano, medyo mataas talaga po ang ano niya. talagang tinago niya yung, ano niya, no? Oo. Unang-una, yung kanyang Pag ako sarili, Pag ako sitwasyon. pumupunta ng Bataan, lahat po yun pinupuntahan ko. Okay. Kaya alam po nila yan ng mga pinsan ko na pag napunta po ako ng Bataan, hindi po pwedeng hindi po sila puntahan. Okay. Kasi naabot akong 2 araw, 3 araw. Si So, Marisa hindi talaga po eh. Kaya sabi nga nung namatay yun, andito lang pala siya. so ibig sabihin pala itong nanay nila Pidnil ay may pagka talagang, I mean, kumbaga, ano siya, tinatago niya yung kung anong meron sa kanya, Nung ganun. yung time nga na buhay pa siya na parang namamanas na po siya. Mhm. Hindi pa rin niya sinasabi na gano'n na pala siya. Grabe, no? Oo, Talagang- nagdadahil pa po siya sa amin. Mapagtiis pala itong nanay nila Kaya parang Pidnil, ano? pinalit niya yung buhay niya kaysa sa pamilya niya. Nang time na yun na naipalibing na namin siya bilang sa tulong man doon. Nangingi lang kami ng tulong. Pinuntahan namin yung mga bahay-bahay para mangingi lang kami ng tulong para may panglibing lang. Grabe, no? So, bagay, May ano na yan? natulong naman doon yung mga na-support lang po siya. Mayroon naman nagbigay. So sa ngayon, Tapos yung pinaka-amo niya, nagbigay din po. so sa ngayon, Ate Shirley, yung nalibingan niya, kinukumusta naman kaya nila Pidnil or naalala naman kaya nila Pidnil? Hindi man makakarating doon, napakalayo po. Kasi ilang biyahe, magmula dito, sasakay ka another na naman, pabataan. Ilang years nang nakalibing siya doon? Siguro nasa 5 po yata. So di ba may patakaran ang mga sementeryo Oo na nga pag po. hindi napapasyalan ng isang Oo. inilibing ay hinuhukay Alam nila ko yung po ay buto. talagang may yun mga ilang taon, siguro mga 5. Kasi payat naman po siya. Siguro mga 5 lang, 4, 5. So yun nga ang ano dito, no? Baka biglang binukal na, hindi Oo, man diba? malaman. Kasi andun nga sa Bataan eh. Malayo, no? Po. Balita ko nga po, ang doon, kapag masama ang panahon, inaabot ng tubig. Nako, no? So Yung pa- hindi rin maganda yung pinagkalibingan ni Pero nanay okay nila, naman no? po yung pansyon niya kasi hindi naman po siya sa lugar. Talagang May pansyon. mababa lang na lugar yung... Sana nga, sana may pagkakataon itong sila Pidnil na magsama-sama. Sabi ko nga, kahit hindi man makarating doon, dapat suluan na lang ng kandila. Yes, and then may tao na dapat Hindi mag-asikaso din doon. Hindi man nila ginagawa yun kasi iba man po ang nila, reliyon. Sa ama. Ganun. Born again. Hanggang ngayon, kahit yayain mo yan sa simbahan, hindi mo siya basta makakayag. Ganun. Hindi ko naman pinipilit. Siyempre, yun ng nila eh. So, yun nga, Ate Shirley, no? Tal na dito naman na tayo, nagkukwentuhan tayo muli. So, sa palagay mo, Ate Shirley, balikan natin itong si Pidnil. Kumusta naman kaya yung kanyang sitwasyon? Nahirapan, alam ko nahirapan po siya, kaya nga gusto niya nang umuwi. Nagpaplano siyang umuwi. Gusto pong umuwi siya. Okay. Sabi niya, pupunta na lang po daw siya dito sa akin. Oh. Bibiglain niya na lang daw ako. Kung Sana, hindi po no? ngayon ngayong niya, 18 August, ang birthday po niya. Ang birthday niya. Oo. Siyempre po, pag nandito po yan, ikaw po agad makakaalam yan. Pag nandito na yan. Ay, salamat, Ate Shirley. No? Kasi Yun yun nga. naman po ang usapan namin. Okay. Sabi ko nga sa kanya, dito ka sa akin, mamili ka. Kasi yung mga gamit niya nandun kay Kuya Carlito. Kaya naman siya kay tatay ni Carlito. Yung itong si
Tatay Carlito, kaano-ano nyo naman to? Yun po ang asawa ng kapatid kong panganay. So ito ay bayaw mo. Okay. Ayun talaga hindi na nababago ang tawag ko, kuya. Minsan kuya ko lang, kuya Carlito. Minsan may time na, kaya siya natatawag ko pag nandyan siya. Pero pag wala, hirap din huliin sa bahay. Ay, ganon. Pero may busy po Lagi, siya po ang bantay dyan sa may sibol. May trabaho pala itong si Tatay Carlito. Yung mga tinatanim-tanim dyan ng mga bakawan. Okay. Kaya po Kaya mahirap din pong hanapin. So, ulitin ko, Ate Shirley, no? May nabanggit na pala itong si Pinyel na uuwi dito siya ng bigla. Sana. Kinukumusta ko naman kasi minsan may time na sabi niya sa akin, nahirapan siya. So, pag magkausap kayong muli, Ate Shirley, ni Pinyel, ako naman, willing naman ako. Magpapahinga mo yata. Ako Sabi ko, kung hindi mo kaya, pwede ka na nga umuwi. Ako naman, Ate Shirley, willing naman ako na magkausap kaming muli ni Pinyel ng off-cam. Yung bang masabi niya sa akin kung ano yung sitwasyon niya, kung nahihirapan ba siyang talaga sa kanyang trabaho, or ano yung another plan niya, na ngayon ay nandito na siyang muli sa Donsol. Pansamantala ay nagtatrabaho siya muna, na yun nga, ay sinasabi niya mismo na medyo nahihirapan na rin siya. So sabi ko, ulitin ko, willing ako na mag-usap kaming muli. At ito ay siguro masasabi ko sa kanya na ang naging nakaraan ay pwedeng past na yon. Pwedeng kaligtaan na yon. Mag-ano kami, another plan. Kasi siyempre, 'di ba, siya ay may pangarap, 'di ba, na mag-aral. So, muli, kung nais niya na mag-aral siya muli, na hindi naman siya totally mahirapan, nandito ako muli, at nandito ang Team Kalingap. Sabi ko nga po sa kanya, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, kahit ikaw man lang nakatapos. Yes, tama yun. Yung mga may anak nga kako dyan nagpupursige makatapos. Ikaw pa kaya? Yes, tama yun. Ayun, nag-ano lang, ganun. Sabi, bahala na daw po. So may chance talaga, no? May chance. So, Ate Shirley, wait lang po mayroon akong kukunin para sa iyo, ha? So, bigyan natin ng bigas si Ate Shirley. Ate, ayan ate uli, mayroon kang regalo. Salamat po. May bigas ka dyan, no? Kahit paano, itong masama ang panahon, mayroon man lang, pang reserba na may kung alimbawa man masama na talagang hindi mo na kayang panahon dito, pwede nang bitbitin sa kung saan na mapupunta, mahirap naman kung wala kang bitbit. Mahirap, totoo yan. May bigas ka lang, kahit anong ulam na lang po. yes, tama po yan. So yun nga, Ano na lang ang maiulam dyan, madali na po yun. So mag-iingat dito Ate Shirley, ha? Kasi maraming salamat po. ang Kayo din panahon po, ay ingat din po kayo. Kahit saan kayo nakakaabot. Yun nga, Ate Shirley. Maraming salamat po dito, Tatay Papsi, sa dala mo. Welcome po, welcome po. Yan naman po ay galing sa ating mga nagmamahal na tumutulong dito sa Donsol. Kaya muli, Ate Shirley, ulitin ko, sana maisipan ni Pinyel na mag-usap kami. Kaya nga po, sabi ko man po yun sa kanya na kakausapin ka naman, Tatay Papsi. Off-cam. Kahit nakapusas yung dalawang kamay ko, Ate Shirley, para sigurado siya na wala akong hawak na kamera. Kahit nakapusas ako, walang problema. Para talagang as in maniwala itong si Pinyel na mag-usap kami ng off-cam. Kaya sabi ko, pag dumating man, ay malalaman po yan. Kasi pupunta po talaga yun dito sa amin. Okay, salamat po Ate Shirley sa pag-unawa. Pakipaliwanag na lang kay Pinyel na bilang na-assign na scouter dito sa Donsol, at unang-una, siya talaga ang pinakaunang vlog ko dito. Di ba po, umiksi yung buhok niya doon sa, sa bulan. Hindi umuwi siya rito. Sabi ko, kahit pugi kayo dyan, pero hindi bagay sa'yo, dapat magpahaba ka ulit. Dahil yun ang napabagay sa'yo. Yes. So ngayon, okay na buhok. Ayun, mahaba na naman po buhok niya. So bumalik na naman ang kagandahan ni Pinyel. Tumaba nga yan. Nakita ko, nag-video call kami. Tumaba siya? Okay.
So, ulitin ko, Ate Shirley, paliwanag kay Pinyel na mag-usap lang kami. Oo, ngayon, kung ano yung mapapagkasunduan namin, doon ako. Kasi ako naman, ang nais ko lang talaga ay makamit niya yung kanyang pangarap. Ang nakaraan na yon. Kalimutan na yon. Hindi siya sinisisi ng viewers or lalong-lalo na ni Kuya Bal Santos Matubang, nila Ate Edna, hindi po siya sinisisi. Wala akong narinig na sinisisi siya. Ang sinasabi lang ni Kuya, hanapin si Pinyel para matulungan muli. Kasi gusto kong matulungan si Pinyel. Kasi nga, yung sitwasyon po niya, ang nakikita ni Kuya. Ngayon, naikwento ninyo na ang sitwasyon ninyo ay ganun pa lang talaga. Mula noon hanggang ngayon, hindi naging okay ang sitwasyon lalong-lalo na sa pamumuhay ninyo. Kaya, si Pinyel ay isa sa pinapangarap ko din dito sa Donsol na makapagpatuloy na kanyang pag-aaral. Eh, sinasabi ko naman po yan sa mga bata. Mm-mm. Nung wala si mama niya. Mm-mm. Sabi ko, si mama mo, kahit kailan, naging kung ano sa kanya, ano man sa akin, eh parang palit-palit lang kami. Mm-mm. Yung akin, nasa sa kanya. Hindi ko lang, siyempre, nagbabago po yung panahon. Yes, tama po. At saka nakapag-asawa siya. Mm-mm. Siyempre, talagang magbabago. Hanggang sa nagkaanak ko siya. May mga time na nangyayari po talaga ang mga hindi pagkakasundo, hindi nagkapagkakaintindihan. Mm-mm. O ayan, hanggang sa magkahiwalay nga kami, hanggang sa yung mga, kumbaga, hindi ko malunok. Yung mga sinabi niya sa akin bilang Yung bunso siya. nanay ni Pinyel. Pero pinaliwanag ko naman po yan sa kanila. Baliwala naman sa akin yan kasi talagang gano'n ang magkapatid eh. Mm-mm. Eh kung iisipin ko ba yung maging yung mga sinabi niya sa akin na masasakit. Eh katulad niya na nakita ko na wala na yung bubong ng mag-aama. Mm. Halos yung ama nakahiga, nakapayong lang. Kawawa pala talaga. Eh syempre, ang pinagdaanan nila. andito lang naman ako. Siyempre, dito mo na lang din sila. Nag-aayaw pa nga yung ama. Eh, grabe, no? Kumbaga, umaayaw pa sa Umaayaw tulong mo. pa sila. Nahiya siguro. Nahiya po. Mm. Eh sabi ko, pumasok na kayo dito kasi ako lang naman. Wala namang problema. Tingnan nyo nga yung bahay nyo. Wala nang bubong. Tapos namamayong ka. O, di napilitan. Kaya nandito po yan nung time na yun na ako naman kaya nung mga araw na yun. Hindi po ako nalalagi sa bahay. Lagi po ako kung makaisip ako magtrabaho. Trabaho talaga. Trabaho po talaga. Kaya nga pala, nung nasumpungan ko itong sila Pinyel, yung, ano ba yun, yung parang dito. Yung kusina lang po yun, Tatay Paps. Oo, kusina. O, Dahil dito, nung dito. nagbagyong Kisoy, Mm. andyan po kami nung time na yun na ospital si Papa niya. Ganun. Tapos senior na po siya. Mm. Akala namin, dahil din kami pinalipat, akala namin yung bahay dito, wala na. Kasi yung mga bubong po dyan sa ospital talagang wala. Nagtalsikan eh. Mukha yatang bubuhatin yung ospital. Buong ospital. Andun po kami noon. Nung bagyong Tisoy. Kisoy. Pag uwi namin dito, nagpasama ako kay Pinyel, malakas pa yung hangin siguro, nasa alas 9 na. Andiyan pa rin yung hangin. Pinilit namin para silipin lang yung bahay. Pag uwi namin dito, gano'n na yung style, yung higaan namin to, yung baybay nandyan na, naabot na lang, dito na lang po. Tapos yung pintuan, hindi na mabuksan, puro buhangin po ito. Grabe, no? Oo, tsaka wala na, mababa na po, para ng bahay ng kalapati. Yun. Oo nga, kasi noon ay nakalubog. Lumubog na po siguro, Dahil sobrang kalahati yung naanuhan bahay. ng buhangin. Ayun. Grabe, no? Buti po, hindi naman po siya nabuwal. May kwento ako tungkol kay Pinyel. Elementary pa lang yan. Masama rin naman magalit yung ama. Pero pinaglihim ng ina sa ginawaan na Dani kay Pinyel. Na dumugo po yung noon niya kasi sa galit niya, nabalabag niya si Pinyel dito tumama. Oo. Kaya parang medyo, minsan sumasakit ang ulo. Ni Pinyel. May napatahi po yun sa bata po siya siguro. Ano yung sinasadya ni yung Tatay plastic Dani? na, Or hindi hindi man na sinasabing nasadya.
Saka sobrang galit niya, naihagis niya yung si Pinyel, yung upuan na plastic. Si Pinyel tinama. Si Pinyel lang tinamaan. Malakas talaga loob ni Pinyel. Dugo-dugo na siya lahat-lahat dito. Nakaganyan lang siya. Ay, grabing bata, ano? Pero makita ko naman yung buhay pa nun si Marisa. Siyempre, magkapit-bahay kami. Kaya Hindi alam pa mo. kami nagkakagalit eh. Nung time na siyempre may edad na si Dani. Pag naalala ko nga, Diyos ko. Ganun po kami nung araw ni Marisa. Talagang as in, sweet kayo nung Opo. araw. Kaya lang, nagbago lang talaga yung panahon. Hanggang sa naglarga po siya nagtrabaho. Oh, ganun talaga magkakapatid. Hindi naman masasabing Medyo mataas talagang perfect lagi. talaga yun. Mas malakas pa nga sa akin yun, yung kung sumagot. Ganun. Wala ka, sa'yo yan. Nasa iyo naman yan. Hindi mo kung ituring, okay lang. Sabi ko, Yun na lang sinasabi mo sa kanya. So, ganun lang, Ate Shirley. Maraming salamat sa napakagandang kwento sa pamilya ninyo. At siyempre sa pinagdaanan nila Pinyel, ano? Kahit nga si Jumalin, di ba, nag-iisa yung anak ko nila. Yan lang minsan ang sumusuporta din sa amin. Kila Pinyel, siyempre. Tinutulungan niyan ni Yun nga ang kwento ni Pinyel noon. Oo. Wala lang ako trabaho. Minsan si Jumalin, yun ang tumutulong. Siya nga ang nagpaano nito. Kaya lang, wala. Hindi lang natuloy, ano? Hindi lang po natuloy. Hanggang na-lockdown. Ay, matagal na pala ito. Oo, kasi inorderan namin po yan. Pinadala nung may trabaho si Jumalin. Yan ang gusto niya. Inorder ko naman. Okay na po sana dito. Andito na yung gagamitin. Yung kabuluan, tsaka yung hanahaw lang. Yung kawayan. Ang diferensya kasi tinirahan po ako ng kinunan ko. Sila naman yung nag-offer sa akin, sa kanila ako kumuha. Ngayon, nung sinisingil ko, galit pa sa akin. Ay, At binaliktadan pa ako. Ang sabi, wala raw silang pakialam doon, tapamangkin niya daw yun. Hindi mo naman sila sisingilin. Garantor siya eh. Tama. Siya nakakilala doon. Ba't ako order doon? Hindi ko naman kilala yun. Kung hindi dahil naman sa kanila. Kaya pala hindi ito na ipagpatuloy. Hindi nga na kasi nga diretso. nagkaroon ng problema. Ay, at ngayon, yun, na-scam kahit pa. na, hindi man nakabalik sa akin yung pera. Grabe, no? Ginawa pa ako ng kwento. Yun ang tao ngayon. So, maraming salamat uli, Ate Shelly. At sana, no, dasal ko no na pag si Pinyel ay makauwi, sana makausap ko siya, no? At ako naman, hindi naman umaasa. Yung mga ilang araw, bigla nilang kasi yan ang sabi niya. Okay. So, ako naman po, Ate Shelly, hindi naman ako umaasa. Ang akin lang naman, nagdarasal Gusto ko ako nga na po sana. umuwi talaga po talaga siya. Kasi, no, ulitin ko, ang hangarin ko lang naman dito ay matulungan muli itong si Pinyel. Na, kumbaga, siya yung maging, ng pamilya ninyo na, yung bang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Na yung pangarap niya ay makamit niya. Po, yun nga ang sabi ko sa kanya na tapusin niya. Yes. Tayo may mga anak nga kako nagpursiging mag-aral. Kasi di ba, matapos lang. kasi di ba, Sabi education. ko, po, Di ba- bata ka pa, sabi ko sa kanya, bata ka pa naman. Kaya bata mo pa. yan, sabi ko. Prosigihan mo ng total, nagsimula ka na. Yes, Oo. tama. Nagsimula na siya eh. Oo. Diretso mo kako yung Kasi, mag-aaral mo. Di ba educational naman yung course niya? O dito sa Sadonsol, DCC, tama? May DCC, education. meron nga daw po. Mayroon naman dyan. So, mali natin, di ba? Magkasakali tayo na alam ko na maraming tutulong kay Pinyel. Sakali na siya ay magkwento sa kanyang planong muli. No? At yun nga, ulitin ko, ako naman ay hindi umaasa, naghihintay lang po ako, Ate Shelly, no? Kaya muli, maraming salamat po sa kwento nito. Lagi mag-ingat dito, ate, ha? Kayo po. Salamat po. Yun po, no, mga kalingap, mga kababayan, nakakuha tayo ng mahaba-habang kwento dito kay Nanay Shirley na tiyahin ni Pinyel, no? Yun nga, ako ay nagdarasal na sana, no? Bumalik muli itong si Pinyel. Kaya hintay-hintay lang po kayo. Sa mga gusto na makitang muli si Pinyel, ay abang-abang lang po kayo, no? Kaya muli sa mga sa aking premier, no? Maraming salamat po sa inyong suporta. Siyempre sa mga nagiging kaagapay katuwang natin sa paglingap dito sa Donsol, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat.
Ate Diorlan, Ma'am Gina, Miss Anig, Miss Carol Baya, Miss Balen, siyempre Kuya Walter, at siyempre Ma'am Bertos Woman, Ate Inday PB, Ma'am Jean Isoriban, at sa lahat no na mga naging kaagapay katuwang at sa paglingap sa Lonsol, maraming salamat po sa inyo. Kaya muli sa aking premier, thank you na marami and God bless sa lahat. Bye-bye. Ingat tayo para